Good morning mga ka-Berks. Panoorin ko natin ang Some Concerned Citizen tungkol sa issue ni Mama Angge at ni Kaloy Yulo. Bakit ganon? Natuto ka lang tumayo sa sarili mo, paakala mo kung sino ka na. Bastos ka na sa magulang mo. Ayaw mong pinapangaralan ka, ayaw mong pinapagalitan ka. Piling mo, alam mo na lahat, tama ka palagi. Tapos ayaw mong tulungan yung magulang mo kahit meron ka na kasi katwiran mo, di ko naman obligasyon yan eh. Di ko naman obligasyon na magbigay sa kanila. Para to sa mga magulang na hindi nagkulang sa mga anak nila. Pero lumaki yung anak nila na nagtataka sila bakit naging ganun yung ugali. Oo, sige, palagay na natin hindi mo obligasyon na tumulong sa magulang mo. Hindi ka nila retirement plan. Nandun na tayo. Pero alam mo ba yung salitang utang na loob? Lalo na kung naging mabuti naman sa'yo yung magulang mo. Umpisahan natin sa nanay mo. Nanay mo na dinala ka ng 9 na buwan sa tiyan niya. Hirap siya kumain, hirap siya matulog, hirap siyang tumayo, lagi siyang gutom, laging nahihilo, lagi sumasakit yung likod niya. Habang yung tatay mo nagtatrabaho, na imbes na kakainin niya na lang, ibibigay niya sa nanay mo para din sa'yo. Habang lumalaki ka, sila yung gabay mo, tinuruan ka nilang maglakad, tinuruan ka nilang tumayo, inalagaan ka nila ng ilang taon, pinag-aral ka nila, ginugol nila yung ilang taon ng buhay nila para sa'yo. Tapos lalaki kang ganyan, lalaki kang siwail, lalaki kang bastos. Pagdating sa mga kaibigan mo, napakabait mo sa kanila, pero pagdating sa magulang mo, bastos ka. Bakit? Kasi akala mo alam mo na lahat. Konting pagtatama lang sa'yo ng magulang mo, galit ka na agad. Huwag nyo na akong turuan. Alam ko yung ginagawa ko. Oo, alam ng magulang mo kung anong ginagawa mo. Pero kahit ganun, iniisip pa rin nila yung kapakanan mo. Kaya mapapansin mo, minsan sinasabi ng mga magulang natin, pag naririnig natin sila nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nila, sinasabi nila, sana bata na lang ulit yung anak ko. Sana baby na lang siya ulit. Yung mga panahong ang saya-saya namin, yung mga panahong lagi niya akong hinahalikan, nagpapakarga pa siya, kapag umiiyak siya, nandun ako palagi. Lagi ko siyang kinakarga, masaya ako kahit pagod na ako. Pero ngayon, hindi na. Lumaki na yung anak ko ng bastos. Di na niya yata ako kailangan sa buhay. At siya puwera na yung mga magulang. Oo, nandun na tayo, may mga magulang na nakakainis talaga. May mga magulang na talagang walang pakialam. Pero hindi yun yung pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin dito yung mga magulang na hindi naman nagkulang sa inyo, pero binabastos nyo. Sinasagot-sagot nyo. Yung iba pa nga minumura nyo. Diba? Na kung tutusin, hindi ka naman makakarating sa ganyang posisyon kung hindi dahil sa kanila. Kung wala sila. Kung tutusin, pwede ka naman nilang hindi ituloy na lumabas sa mundong to, pero ginawa nila. Kung tutusin, pwede ka nilang ipamigay sa iba, pero hindi. Inalagaan ka nila. Kung tutuusin, pwede ka nilang pabayaan noong mga panahong maliit ka pa, pero tinulungan ka nila, sinamahan ka nila, inalagaan ka nila hanggang sa makatayo ka mag-isa. Tapos ngayon, binabaliwala mo sila. Sakit, no? Bilang magulang, ang sakit. Ang sakit makita na yung mga anak natin, matapos lahat ng sakripisyong ginawa natin sa kanila, paglaki nila, di na nila tayo kilala. Kaya ang swerte ng mga magulang na yung mga anak nila hanggang ngayon mahal na mahal pa rin sila. Ang swerte ng mga magulang na yung mga anak nila marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi nakakalimutan ng mga bata na kung sino yung nagpalaki sa kanila, kung sino bumuhay sa kanila noon. Hindi to panunumbat, bagkus ito yung realidad. At oo, nangyayari yung gantong sitwasyon. Tapos sa lahat ng katarantaduhang ginawa mo sa magulang mo, kailan ka babawi pag wala na sila? Gagastos ka ng napakalaki sa kataol nila? Hihingi ka ng tawad kapag wala na sila? Maririnig ka pa ba niyan? Maa-appreciate ka pa ba nila niyan? Mapapatawad ka pa ba nila niyan? Kasi may mga magulang na nawala na lang sila sa mundong to na may sama sila ng loob sa mga anak nila. Sakit nun, no? Kaya habang buhay pa yung magulang mo, mahalin mo. Kung may pagkakamali ka man noon, kung naging bastos ka man noon, humingi ka naman ng tawad at bumawi ka naman ngayon. Naalala ko yung sinasabi sa akin ng tatay ko palagi, na hindi habang panahon magkakasama tayo. Nakuha nyo? Peace out. Ano pong masasabi niyo mga ka-Berks?